Lumipad na patungong Myanmar ang Philippine Contingent for Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission upang tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang biktima ng magnitude 7.7 na lindol. Isinagawa po ang send-off ceremony sa Villamor Air Base, Pasay nitong madaling araw ng Abril 1. Nasa halos 200 personnel mula sa Philippine Air Force, kabilang ang 505th Search and Rescue Group, Aeromedical Teams at 710th Special Operations Wing ang lulan ng C-130 aircraft mula po yan sa 220th Airlift Wing. Tiniyak naman po ni Defense Secretary at NDRRMC Chairman Gilberto Chodoro Jr. ang suportang ibibigay ng Pilipinas sa Myanmar. Ayon naman sa mga ulat, mahigit 2,000 na ang patay at mahigit 200 ang nawawala dahil po yan sa matinding lindol. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon nitong Lunes, Marso 31, bandang alas 3:24 ng hapon. Ayon po yan sa PBOX. Dahil dito, naglabas po ng babala ang PBOX sa mga residente ng La Carlota, Bago at mga kalapit na bayan sa Negros Occidental ukol sa posibilidad ng ashfall. Pinapayuhan po ang publiko na magsuot ng face mask at iwasan ang mga outdoor activities upang maiwasan ang masamang epekto ng abo sa kalusugan. Nananatili pa rin po sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mas malakas na pagsabog. Posibleng maranasan po ng Pilipinas ang lindol na mas malakas pa sa magnitude 7.7 na lindol na may yumanig po yan sa Moro Gulf noong 1976. Ayon po yan kay PBOX Director Teresito Bacolcol sa Bagong Pilipinas Public Briefing. Ani ni Bacolcol, mahigit 180 active fault segments at 6 na trench sa bansa. Maliban po yan sa Palawan, kaya't hindi malayong mangyari ang isang malakas na lindol. Ayon sa pagtataya, aabot po sa 30,000 ang maaring masawi at mahigit 100,000 ang masugatan kung maganap ang The Big One. Bagamat hindi umano maaring maging 100% handa ang bansa, sinabi naman ni Bacolcol na mas mahusay na ang paghahanda ngayon dahil sa mga earthquake drill na isinasagawa ng NDRRMC. Sa iba pang balita, aminado po ang Office of Civil Defense or OCD na hindi pa handa ang Pilipinas sa isang magnitude 7.7 na lindol tulad po yan ang tumama sa Myanmar noong Marso 28. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kulang pa ang bansa sa paghahanda, lalo na sa aspeto ng matibay na infrastruktura. Dagdag niya, bukod sa dock, cover and hold, kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng mga gusali at bahay at maging ang tulay upang kayanin ang malalakas na pagyanig. Hinikayat naman niya ang gobyerno at publiko na seryosohin ang engineering solutions upang maiwasan ang matinding pinsala at pagkawala ng buhay sa posibleng lindol. Sinalubong naman po ng malaking oil price hike ang unang araw ng Abril matapos ipatupad ang mga kumpanya ng langis ang taas presyo na epektibo ngayong Martes ng umaga. Ayon sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas po ng 1 peso and 40 centavos kada litro ang gasolina, habang 1 peso and 20 centavos naman sa diesel at kerosene simula alas 6 ng umaga. Samantala, magpapatupad naman ng bawas presyo ang mga kumpanya ng LPG. Ang Solane ay magbabawas naman ng 20 centavos kada kilo o 2 pesos and 97 centavos sa kada 11 kilogram na tangke. Epektibo kaninang alas 6 po yan ng umaga. Ang Petro naman ay magbabawas ng 25 centavos kada kilo o 2 pesos and 75 centavos kada tangke. Ang oil price hike ay bunsod po yun ang paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Patuloy naman sa pagbibigay ng suporta sa mga komunidad ang Batangas Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated sa kanilang programang Dugong Chino, Pusong Pinoy sa pakikipagtulungan ng GBCs nitong Lunes, Marso 31. Pinangunahan po yan ni President Willie Wong kasama sina Wilson Uy, Pancho Chua at Herbert Kuwa. Ang pamamahagi po ng mga donasyong sapatos sa mga residente ng Barangay Malitam, Barangay Wawa at Barangay Santa Clara, Batangas City.
Ang inisyatibang ito ay bahagi ng kanilang patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa mga nasa sektor ng kabataan. Samantala, sa Abril 1 o ngayong araw po ng Martes, ipagpapatuloy po ang shoe gift giving sa Barangay 20, kung saan muling mamamahagi ng sapatos ang grupo bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na pagbibigay serbisyo sa mga Batanggenyo. Ang nasabing aktibidad ay patunay ng matibay na ugnayan ng Filipino-Chinese community at ng mga Batanggenyo sa pagbabahagi ng biyaya at pagtutulungan para sa mas maunlad na kinabukasan. Happy Tuesday po mga kabalisong. Asahan po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa parte po ng Southern Mindanao at Palawan ngayong araw po, Abril 1, dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Ayon po yan sa Pag-asa. Kabilang po sa mga apektadong lugar ang parte po ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM, Palawan, Sultan Kudarat at Sarangani. Babala po ng Pag-asa, posibleng magdulot po yan ng mga pagbaha at landslide ang katamtamang hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa mga naturang lugar. Samantala, mararanasan naman po ang maulap na kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan sa parte po ng Batanes at Babuyan Islands. Bunsod pa rin po yan ang umiiral na northeasterly wind flow. Sa kabila nito, wala namang low pressure area o LPA na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunpaman, ang easterlies naman po ay magdadala ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-ulan o thunderstorm dito po sa dako ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Isang magandang araw mga kabalisong, kayo ba ay mahilig sa prutas? Alam nyo ba na ang maliit ngunit masustansyang aratilis ay may maraming benepisyo sa ating kalusugan? Yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ayon sa pananaliksik mula sa National Library of Medicine at Department of Agriculture, ang aratilis ay isang prutas na mayaman sa antioxidants, vitamins at minerals. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo nito. Mayaman ito sa antioxidants. Ayon sa isang pag-aaral ng Journal of Medicinal Plants Research, ang aratilis ay naglalaman ng mataas sa levels ng flavonoids, polyphenols at antanis na tumutulong labanan ng free radicals na nagdudulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer at sakit sa puso. Nagkakatulong ito sa pagpapababa ng ating blood pressure. Ayon sa Asian Pacific Journal of Topical Biomedicine, ang dahon ng aratilis ay may natural na compounds na maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels, kaya mainam ito para sa may mga diabetes. Pampalakas nito ng ating immune system. Mayaman ng aratilis sa vitamin C na tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa sakit at impeksyon. Maliban dyan, may anti-inflammatory properties ito. Base sa isang pag-aaral mula sa International Journal of Pharmacognosy, ang katas ng aratilis ay may kakayahang bawasan ang pamamaga sa katawan, kaya nakakatulong ito sa mga may arthritis at iba pang kondisyon na may kaugnayan sa pamamaga. Nakakatulong din ito bilang pampatulog. Tradisyonal na ginagamit ang dahon ng aratilis bilang tsaa na may sedative effects na tumutulong sa mga may insomnia o hirap sa pagtulog.